So, mag-solve tayo ng mga problems galing sa ibong tiririt. So, ilalagay ko na lang yung link para ma-download nyo yung soft copy sa description. So, let's start. So, what is the value of radian in 1 degrees? So, this is just unit conversion lang. So, i-convert mo lang yung 1 radians to degrees. So, bali ganito lang yung solution niya. So, i-convert mo lang yung radian to degrees. So, paano? So, dapat alam mo yung conversion ng unit na to. So, um, ito yung mga basic or common conversion. So, 1 revolution is equals to 360 degrees. 1 revolution is equals to 2 pi radians. Equal din yan sa 400 gradians, 400 gons, and 6,400 mils. Ito yung basic or common conversion ng angle. So, itong sinulat ko dito. So, convert natin yung radian to degrees. So, this is, ito yung value ng radian at degrees. Okay? So, ganito yan. So, sulat ko lang na 1 revolution equal yan sa 360 degrees. Okay? So, as well as 1 revolution is equal to 2 pi radians. Okay? So, ang 360 degrees pala equal sa 2 pi radians. So, pwede natin silang gamitin na unit conversion. So, 1 radian, kung i-convert natin siya sa degrees, ilalagay natin siya as 360 degrees is over 2 pi radian kasi equal lang naman sila eh. So, it's parang nag-times ka lang ng 1 dito sa 1 radian. So, kasi, di ba, kunyari, sa fraction, 5 over 5, equal yan sa 1, di ba? So, if you multiplied 2 times 1, 2 pa rin yan. 2 times 5 over 5, 2 pa rin yan. Okay, so, ang gusto kong sabihin is, itong part na to is equal. 1 lang din yan. So, parang, okay lang na, i-times mo to dito, yun pa rin yung lalabas nga lang, mag-iiba ng units. Okay? So, ganun yung logic ng unit conversion. Okay, so, ilagay natin siya sa calculator. Kasi okay na siya. Magka-cancel dito yung radian. So, bali, degrees ang matitira. Degrees ang makukuha natin dito. Okay? So, input natin sa calculator 1 times 360 degrees or 360 over 2 pi. So, the answer is 57.3. Okay? So, 57.3. Don't forget the units. This is in degrees. Okay? So, the answer is letter B. Letter B. Okay, next. So, how many degrees are 4,800 mils? So, ang gusto ng problem is yung mils, i-convert to degrees. Okay, so, ito yung conversion natin. So, 360 degrees is equal to 6,400 mils. Okay, so, 4,800 mils, ilagay mo muna yan kasi ito yung i-convert natin na units. I-times mo sa 360 degrees per, ilan daw? Ilang 360 degrees is equal to 6,400 mils. Okay, 6,400 mils. Okay, so basically, magka-cancel yung mils. Ang matitirang unit is in degrees. So, ilan yan? So, i-calculate natin. So, 4,800 times 360 degrees over 6,400 mils. Okay. The answer is 270 degrees. So, yung mga ganitong problem, mga bonus to sa sa exam. Okay. 270. The answer is letter D. Next, number 4. So, if the density of a gas is 0.003 slug per cubic foot, what is the specific weight of the gas? So, dito, unit conversion lang din to. So, dapat alam mo lang yung mga formula and mga unit conversion. So, density. If the density daw is 0.003 slug per cubic foot, ano ang specific weight? So, ang formula ng
density is mass over volume. Mass per unit volume. Okay, so ibig sabihin, itong slug na to is unit ng mass yan. So, dapat alam mo na 1 slug, this is mass ha, so 32.2 pound mass. Okay. And sa volume, tama na yung unit niya, cubic foot. Okay. So, sa specific weight naman, anong formula ng specific weight? This is weight over volume. Tama. Okay, this is weight per unit volume. So, pwede natin i-relate yung specific weight sa density. How? Okay. Alam nyo ba ang formula ng weight is equals to mass times gravity? Okay. So, papalitan ko yung weight as mass times gravity per volume. Copy ko lang yung volume. Ano tong mass per unit volume? This is equals to density. So, ibig sabihin, density times gravity is equals to specific weight. So, yun yung relation ng specific weight at density. Okay, so, binigyan tayo ng density and gravity is constant. Given at all palagi. So, mahanap natin si specific weight. Nga lang, kailangan natin mag-unit analysis. Okay? Specific weight is equals to 0.003. This is the density slug per cubic foot times ilan ang gravity sa English kasi naka-English units tayo. 32.2. Okay, sulat ko lang. Gravity is equals to 32.2 feet per second square. Don't forget the units kasi malaga to eh. Pag nag-unit analysis ka. So, 32.2 feet per second square. So, unit analysis. Dapat ang lalabas na unit mo sa specific weight is weight over volume or pound force per cubic foot. Hindi ko pa nakikita yung pound force per cubic foot dito. Nakikita ko dito is slug per cubic foot, feet per second square. So, paano natin mapapalabas tong pound force na to? Okay. So, kapag minultiply mo ang 1 slug sa gravity, ay sa acceleration, ang lalabas dito is 1 pound force. Okay? So, this is mass, this is acceleration. Ang lalabas dyan is force. 1 pound force. Okay? So, nakikita ko na 1 slug, may slug tayo, tsaka may feet per second square. So, that is equal to pound force. Okay? So, pound force pala yun. So, cancel ng slug, feet per second square, kasi magiging pound force yun. Pound force per cubic foot. Ang magiging unit natin dito. Okay? So, multiply lang natin. 0.003 times 32.2. The answer is 0.0966. Okay? Okay, delete ko muna ito. 0.0966. Oops. Sorry. The answer is 0.0966 pound force per cubic foot. Okay, tandaan nyo tong ano na to. Okay. Nga lang, sagot na to. Nga lang, wala sa choices. Iba yung unit sa choices. Naka-Newton per cubic meter. So, i-convert lang natin to. So, unit analysis na naman ulit. So, isulat ko lang 0.0966 pound force per cubic foot. Okay. Anong conversion ng pound force to Newton? So, 1 pound force equals sa 4.448 Newton. So, dapat may baon na kayong mga unit conversion kasi kailangan nyo to sa especially sa board exam. So, napakalaga ng unit analysis doon, unit conversion. So, yun. Cancel ang pound force, matitira ang Newton dito sa taas. Pero, naka cubic foot ka pa. Okay, so 1 meters, no. Dapat nasa taas yung feet kasi para makancel yung feet. Okay, so 1 meter equivalent to 3.281 feet. Okay, so may problema ka pa dito eh. Naka-feet ka lang dito, naka-cubic feet dito. Hindi ito magka-cancel eh. Maka-cancel lang isa lang na feet eh. So, ibig sabihin, i-cube mo to lahat. Okay. So, matitiram dito is, ay magkakaroon ka dito ng cubic foot, cancel na to, magkakaroon ka ng cubic meter. So, okay na. Okay na yung unit niya. Okay?
So, input natin siya sa calculator. 0.0966 times 4.448 times 3.281. Naka-cube to. Don't forget. Okay, the answer is 15.2. Okay. 15.2 Newton. Ang unit natin is Newton per cubic meter. So, the answer is letter A. Okay. So, yung mga unit conversion na i-post ko na lang siya. Kasama nasa description. Ipopost ko siya. Yung mga common na unit conversion. Yung pinaka mga mahalaga na kailangan mo dapat na baon. Kasi, katulad nito, 4.448 Newton per pound force, 3.281 feet per meter. So, dapat alam niyo yung mga basic na ganyan. Kasi, kailangan yun nga sa unit conversion, unit analysis. So, next, if the specific weight of a liquid is 58.5 pound force per cubic foot, what is the specific volume of the liquid? Okay. So, medyo tricky yung question pero madali lang siya. Okay, so sinabi natin kanina na ang specific weight is equal to weight over volume and density times gravity. Okay? So, dapat alam mo din na ang density, ang relation ng density at specific volume is reciprocal. Reciprocal silang dalawa. Okay, density is reciprocal ng specific volume and specific volume is reciprocal ng density. So, ang hinahanap sa atin is specific weight. Okay? Pwede natin itong gamitin dalawang formula. Anong gagamitan dito? Itong formula na to. Ito kasi may specific volume na, no. Ang hinahanap pala is specific volume. And, ang binigay lang sa'yo is specific weight. Ang formula ng specific volume is 1 over density or volume over mass. Kasi baligtad nga siya ng density. Okay, so ito yung gagamitin natin kasi mahanap natin yung density kay specific weight. Okay, so masyado siyang maraming, medyo complex siya pero once na you get the hang of it, madali lang siya. Madali lang talaga siya, guys. So, kailangan nyo lang ng practice. Okay? So, first of all, kunin muna natin yung density. Okay, so we have the specific weight given 58.5 pound force per cubic foot. Okay. Excuse me. So, this is equals to rho g. Tama. Okay. So, meron mahalagang, please note this, na may mahalaga tayong conversion sa pound force to pound mass. Kasi ang pound force kasi, hindi yan pound mass. Magkaiba tong dalawa na to ha. It's like, ito sa English. Sa Newton, sa SI, Newton ito kilogram. Okay, magkaiba yan. Hindi yan magkapareho, okay. This is unit force, this is unit mass. Okay. So, ang hinahanap dito is specific volume per unit mass. So, ibig sabihin, itong pound force, hindi to pwede. Dapat naka-pound mass to. Paano natin ito i-convert sa pound mass? So, 1 pound force, note this is equals to 32.2 pound mass times feet per second square. Okay, napakahalaga nito, guys. Napakahalaga nitong conversion na to. Note this out. Okay, dapat familiarize na to. Okay, napakahalaga nito. It's a must na to umento. Okay? So, susulat ko lang. So, 58.5 pound force per cubic foot. Okay. I-convert na natin yung pound force through pound mass feet per second square. So, 32.2 pound mass feet per second square is equal din yan sa pound force. So, magkakanta si pound force dito. And, rho, yun yung inaanap natin. And gravity na 32.2 feet per second square. So, cancel natin yung pwedeng i-cancel dito. So, pwede cancel natong feet per second square. Okay. Teka lang, baguhin natin ang kulay. So, cancel natin si feet per second square as well as 32.2 kasi parehong nasa numerator eh. Nasa kabilang side sila. So, pwede natin i-cancel. Okay.
Ang matitirang unit is pound mass per cubic foot. So, okay, isulat ko ito yung magiging unit natin. Pound mass per cubic foot. Density na to eh. Mass per unit volume. So, pwede na to. So, density na yung lalabas dito. So, since, ganito, 58.5. Yun na yun eh. Wala ka naman na i-multiply or i-divide eh. Kasi na-cancel na yung 32.2. Okay? So, ano yung napapansin nyo nangyari? Okay? This is pound mass per cubic foot. Diba napansin nyo na yung numerical coefficient ng density tsaka numerical coefficient ng specific weight is equal. So, we can safely say na kapag English ang pinag-uusapan, kapag ang English unit, ang specific weight is equal din yan sa density. Bakit? Di ba ang specific weight is equals to rho times gravity? Kasi, nga lang, mawawala na yung gravity mo dito kasi may conversion ka na 32.2 pound mass. Ito, di ba ito yung gravity rin to? 32.2 feet per second square. So, basically, makakancelan to. So, ang mangyari dito is the specific weight is equals to density. Sa English lang yun applicable ha. Sa English lang, tandaan nyo. Sa English lang yun. So, pag nakita kayo ng value ng specific weight, pwede nyo na rin gamitin to as density. Pero ang unit is pound mass. Okay? So, hindi na to kailangan mahabang conversion na to. Okay? So, susulat ko na density. Kakopy ko lang to, 58.5. Hindi na siya pound force kasi naka-density ka. Dapat pound mass siya per cubic foot. Okay na yun. Okay na yun, guys. Okay, so, hindi pa tayo tapos. Ang hinahanap is specific volume. Specific volume is 1 over density. Reciprocal. So, specific volume is 1 over 58.5 pound mass. Itataas ko na yung cubic foot dito. Kasi mapupunta sa baba yun eh, di ba? So, itataas ko na siya sa numerator, cubic foot. Okay. So, ilagay natin siya. Ano na natin siya? Ano mo natin siya? 1 over 58.5. This is equals to 0.017. So, bale, ang gawin na natin is idirekta na natin siyang i-convert. So, ang lalabas ditong unit is cubic feet per pound mass, tama? So, hindi pa yun yung sagot. Kasi dapat na cubic centimeters per gram. Paano natin siya i-convert? Paano natin siya atakin? Ganito ko siya inaatake. Okay? Si feet, pwede mo siyang i-convert to meter. And si meter, pwede mo na siyang i-convert to centimeters. Si pound mass, pwede mo siyang i-convert to kilograms. Si kilogram, pwede mo na siyang i-convert to grams. So, ganun mo siya aatakihin. Ganun ko siya inaatake. So, huwag kayong kakabahan sa unit conversion kasi napakadali lang yan once na matuom nyo yung mga unit conversion. Okay? So, let's do unit analysis. So, pound mass. So, for every kilogram, for every kilogram, we have 2.205 pound mass. Cancel na si pound mass dito. Okay? Or, teka, mamaya na. May kilogram na tayo. So, gawin natin siyang grams. 1 kilogram per 1,000 grams. Okay. Okay na tayo sa grams. Sa cubic centimeter na tayo. So, 1 meter is 3.281 feet. I-cube mo to kasi naka-cube siya. So, cancel na rin yan. So, 1 meter equals to 100 centimeters. Okay. Naka-cube din to. Kasi naka-cube yung meter mo dito eh. So, ilagay natin siya sa calculator. So, 1 over, okay na to, 1 over 58.5 times 2.205 over 1 times 1 over 1,000, okay, times 1 over 3.281, nga lang naka-cube, times 100 na naka-cube. Okay, so the answer is 1.0671. Okay, the answer is 1.0671. The answer is 1.0671.
0671 ang unit mo dito. Magka-cancel tayo dito. Pound mass, cancel. Kilogram is cancelled. Cubic foot. And cubic meters. Okay, so ang matitirang unit mo is cubic centimeters per grams. Okay, the unit here is cubic centimeters per gram. Yun na yung sagot. The answer is letter A. So, ayan. Nagka-aberya lang sa decimal. Pero, yun yung sagot. 1.0671 cubic centimeters per gram. So, hope na nasundan yun. So, final problem. Okay. From a deck of ordinary cards, what is the probability of drawing a heart or face card? So, this problem is a probability. So, actually, this is one of the trickiest question or trickiest subject sa board exam. Probability. Kasi, kailangan mo siyang i-analyze talaga. So, once magkamali ka ng analyzation sa una, wala na, palpak na yung sagot mo. Okay, and yung mga problem sa board exam, yung mga choices niya is hindi siya basta-basta, like parang pwede siyang lumabas sa kahit anong ilagay mong formula. Ganun yung essence ng board exam. Like, hindi ka basta-basta bibigyan ng easy na tanong na isa lang yung sagot. Like, lahat nung pamimilian pwedeng lumabas kapag minanipulate mo yung formula. Like, parang, kunyari, ibaligtarin mo yung ginamit mong formula. Meron din sa choices nun. I-times mo siya sa 2, meron din sa choices nun. Hindi siya basta-basta madali. So, I hope nagigets nyo yung sinasabi ko. So, ma-realize nyo na lang yun. So, let's get back to the problem. So, from a deck of ordinary cards, what is the probability of drawing a heart or face card? So, ano daw yung probability na sa pag-draw mo sa isang deck of cards is heart or face card? Okay, so, isulat mo natin yung formula ng probability. Ang formula ng probability is success over total outcome. Okay. So, probability is equal sa number of success over number of total outcome. Okay, S over O. Okay, so ganito, imagine mo siya. May deck of cards ka. Okay, may deck of cards. Okay. Pagbunot mo, ano daw yung probability na ang mabubunot mo is heart or face card? Okay? Ano yung probability na pagbunot mo, ang mabubunot mo is heart or face card? Ano daw yung probability na yun? So, kailangan natin hanapin yung probability na yun. Okay. Yan. Face card to guys. Face card. Dito yung hearts. Sorry sa drawing. So, yun. So, ang probability natin is, okay. Sulat mo natin yung, sa one deck, ilang cards ang meron? Diba? Meron tayong 52 cards. Sa one deck, ilang hearts ang meron? From ace to king, 13. Tama? 13 cards. 13 hearts. Sorry. 13 hearts. Okay? I hope nasusundan. Yung 13 yung ace to king. Pag binilang mo yun, 13 yun. Okay? So, sa face card, ilan ang face card natin? So, may tatlong face card tayo. Jack, Queen, King. And meron tayong 4 suits. Clubs, hearts, diamonds, and spades. So, we have 12 face card. 12 face. Na lang, ilagay natin. 12 faces. Okay. So, ano yung probability na pagbunot mo, makakuha ka ng hearts. Hearts muna. Ang probability ng success natin is 13 over 52 kasi ito yung total outcome mo. Ito yung buong cards mo. Ito yung probability ng success mo lang. 13 lang. Nga lang, hindi pa tayo tapos doon. Ipa-plus mo to kasi what if ang mabunot mo, pwede ka makabunot ng face card. Pwede ka makabunot ng Jack of Spades.
So, ipa-plus mo to. Ano yung probability nun? 12/52. And, hindi pa tayo ulit tapos. Dito, hearts ang mga cards mo dito. Ace, alas, to king. King. Okay. Dito naman, jack, queen, king, na iba-ibang shapes. Okay? So, dito, binilang mo dito yung jack, queen, king na hearts dito sa 13/52. Binilang mo na dito yung jack, queen, king na hearts. Dito naman, binilang mo din yung jack, queen, king na hearts. So, anong gusto kong sabihin? Ang gusto kong sabihin, bali na doble yung bilang nung jack, queen, king na hearts. Okay, nagigets nyo? Jack, queen, king na hearts. Okay, na hearts. Dito, sa hearts na to, yung mga heart cards, may jack, queen, king na dyan, na binilang nyo na nandito na siya. Dito rin, sa face card, may jack, queen, king ka na rin na binilang. So, anong gagawin mo? I-minus mo ng 3/52. Kasi nadoble yung bilang eh. Nadoble yung bilang. So, magmaminus ka ng isang bilang. Okay? I hope nasusundan yun. I-logic nyo siya. Dito, 13 face cards, ay 13 hearts, nandun yung jack, queen, king. Binilang nyo sa unang probability. Sa next probability, yung face card, nandito rin yung jack, queen, king na heart. So, ibig sabihin, nadoble siya. Hindi, dapat isang beses mo lang siya bibilangin yung jack, queen, king na heart. So, kailangan mo siyang mag-minus dito ng 3/52. Okay? Minus siya guys kasi kailangan mo siyang ibawas yung probability na yun. Okay, so ilagay natin siya sa calculator. Sana na-gets nyo yung logic na yun. So yun yung sinasabi ko sa probability na kailangan mong i-analyze siya bit by bit. Kasi analyzation ng foundation dito eh. 3/52. Okay, equal yan sa 0.423 times na natin sa 100. Kasi naka-percentage siya. Ayun, 42.31. 42.31%. Okay, yun. Oh, 'di ba? Tricky ang probability, pero once you get the hold of it, madali lang siya. Sa una lang siya mahirap kasi kailangan mo siyang i-practice. Pero once na magkaroon ka na ng muscle memory sa pag-solve ng probability, promise, mani na lang yan, guys. Okay, so yun, sana may naintindihan tayo sa video na to. And kung gusto nyong i-rewatch, kung hindi nyo siya masyadong naintindihan sa first watch, okay lang, i-rewatch nyo siya. Kahit unlimited yan, guys. Naka-post naman yan eh. So, yun. I hope may natutunan tayo. So, that's all. Peace.